batas in place na pwedeng i-avail ng mga tao na feeling nila masyadong paninirampuri yung kanilang yung kanilang sinapit sa social media. May batas pala. Ano problema? Sabi ni Cariton Liberstick. Jesus! Talaga naman to si Barbers, oh. Mikat itong social media, maraming nag-file ng cyber libel. Ngayon, gusto ba natin na bumaha ng cyber libel na mga kaso lahat po ng korte? Dapat merong regulasyon. Dapat merong limitasyon, may regulasyon. Paano ba dapat mag-file ang isang taong biktima ng fake news? Kung ito ay naka-apekto sa ano ba ang provisyon ng ating batas? Yun ang gusto naming linawin. Okay. Kung kanina nabanggit niyo po mag-iimbita kayo pag nagsimula na po yung pagdinig niyo dito nga po na sa may kinalaman sa mga fake and malicious post online, mag-iimbita kayo kanyo ng Giorno. Iimbitahan niyo rin po ba yung mga binabanggit ninyo na narco-vloggers? Tsaka kung medyo curious lang ako, bakit yung sila tinatawag na narco-vloggers? Yun nga, di ba? Narco-vloggers. Because ang aming teorya... Putang ina, teorya nyo pa lang? Sir, ikaw ang fake news. Teorya mo pa lang, tinatawag mo ng narco-vloggers. Wala ka pang ebidensya, ikaw ang nagsasabing iota of truth. Kung makapagsabi ka ng iota of truth, evidence, teorya pa lang, tinatawag mo na narco-vloggers. Ano ka, Barbers Diyos? Hindi applicable sa'yo yung mga sinasabi mo? Tangina, nakakadiri ka, Barbers. Ikaw mismo nagbibisto sa sarili mo. Di ba, narco-vloggers? Meron po ba kayong preba nun, sir? Ayun na nga eh. Ang aming teorya, putang ina. Teorya pa lang. Teorya pa lang sa'yo. Guilty na kagad eh. Sinong fake news ngayon? Yung gumagawa ng teorya? Inang klaseng interview to. Teorya pa lang, narco-vloggers na. Dapat sinabi mo, narco-vloggers di umano. Ganon. Pero yung teorya pa lang, sir, tinawag mo ng narco-vloggers, sinong fake news? Ikaw. Fake news ka, boss. Teorya pa lang, narco-vloggers na. Itong mga ito, kumikita ito at sino ang nagbabayad? Diba? Sino ang nagbabayad? So, merong talagang nakikinabang na sa kanilang mga... Sino nagbabayad? Ang nagbabayad sa YouTube. Ito, papakita ko sa iyo. Si Defenders of the Sun, si Mia Poche, si Randel Bonagan, si Claire Casa, si Lisa Kamimura, si Alin Casilla, si Jacqueline, si Evelyn Etang, si Ray Dino ulit, si MM, si Zara USA, si Madeline Kenmochi, si Morning Dew, si Kish, si Jake Arzobal, si Lola Maida 1958, si Mia Poche, si Vanes Lori, si I Love Ann, si Spike Nard 718 or Spike Nard 718 aka Junard Bolangis. Nagpalit ka pa ng pangalan, buwisit ka. Si Francisco Mendez, si Leia Okada. Yan po yung drug lord mga yan. Ha? So ito mga drug lord mga to, yan nagbabayad sa amin. Yung mga nanonood sa amin na mahal kami, na napapansin yung effort namin, yan nagbabayad sa amin. Anak ng tinapay ka, Barbers, ang dahil mong teorya, hindi mo nga alam how YouTube works. Ang dahil mo ng teorya, hindi ka pala sigurado, daldal ka na ng daldal dyan. O, di ikaw ang fake news. Pupost ng mga anti-government na nga yung iba eh. May nananawagan na nga ng pag-aklas. May nananawagan na ng kaguluhan dito sa EDSA. Kung halimbawa, manawagan ng pag-aaklas. Putang ina nyo, yung iba nga nandiyan dyan sa Congress eh. Si, Franz Castro, si Brosas, si, Kabataan Party List. Tangina, di ba makakaliwa yan? Hindi ba noon pa nag-aklas sa mga puki ng ina niyan? Tama, mali. Di ba noon pa naman, di ba noon pa pumapatay ng tao NPA? Noon pa kalaban na ng gobyerno NPA?
Nagtatawag pa lang ng pagtalikod sa gobyerno yung mga nagrarally-rally sa sobrang galit nila eh. Putang ina, galit ka na. Eh, yung mga makakaliwangan nandiyan dyan sa kongreso eh. Puta, binibaby nyo pa eh. Nagko-contempt pa ng mga pulis na nagtrabaho para sa bayang Pilipinas. Mahiya ka, Barbers. Kapal na mukha mo. Pinababayaan mo nga na i-contempt ng dating Sparrow unit eh. Dating hitman ng NPA according sa mga dating makakaliwa na sumuko na. Kino-contempt nga mga general natin, mga koronel natin eh, na tumutulong sa bayan eh. Ang dami mong problema sa buhay. Barbers. Mali ka na eh. Tinatama mo pa. Anti-government. Hindi ba pwedeng dismayado lang sa gobyerno? Hindi kami anti-government. Ikaw lang nag-a-assume niyan dahil fake news ka. Nandoon kami to demonstrate, practice, freedom of expression. We are not happy anymore. Hindi kami masaya sa gobyerno. Bawal ba yun? Pinagbawal ng batas yun? Bawal madismaya sa gobyerno? Ito, si Rod Lumang nagbayad sa akin, oh. Hindi naman drug lord yan sa Anaheim, California. Oh, di ba? Yan kung ano-anong pinagsasabi mo, Barbers. Puros mali. Diba? Yun ang ating punto, DJ Chacha. So, Kong, there's a possibility na talagang ipatawag itong mga vloggers na ito na sa tingin nyo po ay nagpapalaganap ng fake news online? Well, yes, we will invite, kasi hindi naman namin sila kilala eh. No? But we Ulul! Hindi nyo kilala. Pero putangin na, meron kang narco vloggers, pogo vloggers, nagkakalat ng fake news. Hindi mo kilala. Tangina, sinungaling ka talaga. May target na kayo. Style nyo bulok. Pwede bang hindi mo kilala tapos nag-statement ka against them now? Hindi mo pala kilala, ba't nag-statement ka against these vloggers? Wala ka naman palang alam tungkol sa kanila. Paano magiging accurate etong lahat ng pinagsasasabi mo ngayon kung hindi mo naman pala sila kilala? Barbers, ano tong ginagawa mo sa sarili mo? Anong kapalpakan to? Anong kabulastukan to, sir? This is so wrong. will ask the social media platforms to invite yung mga yung mga sikat sa kanila. No, yung mga yung mga sikat. So, ibig sabihin, sa tangina Barbers, ano ba ginawa mo sa sarili mo? So, i-invite daw nila yung mga sikat sa mga social media platforms. Porket sikat, iimbitahin mo na, tangina bad yun, sir. So, pati ngayon, bawal na sumikat. Ako, ayaw kong maimbita ako dyan. Makukulong ako eh. So, lahat ng sikat, iimbitahin. Patay tayo dyan. Anong klaseng pag-aaral ang ginawa nyo, Barbers, para ipatawag nyo itong mga to? Porket sikat, ipapatawag nyo na? Tangina! Anong klase yan, Barbers? Hindi ka nag-iisip. Porket sikat, ipapatawag mo na? Tignan nyo sinabi. Ulitin natin. So ipapatawag mo itong mga vloggers na to. Well, kakausapin natin yung mga social media platforms kung sino yung mga sikat sa kanila, ipapatawag natin. Gago, mali yun. No, but we will ask the social media platforms to invite yung mga yung mga sikat sa kanila. No, yung mga kumikita ng sobra-sobra. No, at saka ito hindi lamang ito sa pagkalat ng fake news Ted and DJ Chacha. Di ba, meron po tayo mga online sellers, no? Yung ating mga online sellers din, makakatulong din yan sa pag-i-influence. No? Dapat mayroon din tayong partisipasyon kung ano yung matutulong. Wag lang yung tayo yung bumatikos. Kailangan kumilos din tayo para sa palpak na palpak tong interview ni Barbers, hindi niya pinag-isipan, no? Hindi niya pinag-isipan, no? Putang na, tama yan. Pa-imbitahin niyo dyan sila Jason sa Carlos Lopez. Salamat kahit hindi ka drug lord. Nagbayad ka ng ikapo kay Boss Dada. Salamat kaayo. Ayun na, Barbers, sinira mo buhay mo rito, promise. Kapakalat ng good news naman. Hindi naman yung fake news all the time. Diba? So, yung good news, ikaw rin na magsasabi kung ano yung good news.
ikaw rin ang judge kung sino bad news. So, ano, tindi ni Barbers, ang talino mo pala, no? Ba't di ka kinuha sa DILG? Ang galing-galing mo pala. Ang atin dito, Ted and DJ Chacha, is the accountability. Diba? Wag nating hayaan na maging kultura na Tanga, accountability nyo importante rito. Putang ina, hindi vloggers na nagpapahirap sa gobyerno. O hindi vloggers na nagpapahirap sa Pilipinas. Ang nagpapahirap sa Pilipinas, yung mga magnanakaw ng mga opisyal ng gobyerno. Kayo po, mga opisyal ng gobyerno, kasi magnanakaw ka, ha? Pero maraming mga opisyal ng gobyerno mga nagnanakaw. Yun ang atupagin ninyo. Wala po kaming silbi sa bayan. Sa totoo lang. Thank you very much, Jojo Hugo, ha. Oo, ito drug lord ba to si Jojo Hugo? Baka drug lord ka, ha? Magagalit to si Barber sa'yo. Putangin na. Yun ang problema natin. Yung mga magnanakaw sa gobyerno, hindi mga vloggers. Kahit ipakulong nyo lahat ng vloggers sa Pilipinas, kung lahat ng magnanakaw sa gobyerno mananatili sa gobyerno, pukin ang walang unlad ang bayan nating Pilipinas. Mabuhay ka. Diyos ko naman, Barbers, pinagsasabi mo. Yung pagsisinungaling, pagkakalat ng mga issue na nakakasirang puri sa mga, wag na lang sa mga politiko, sa mga private individual na lang. O yun, kung private individual, labas ka dun. Engot. Private individual, they can always go to the courts and file cases. Hindi Congress. Hindi ikaw. Okay, sir? Tama? Mali. May korte tayo. Huwag kang epal. Lahat na lang inangkin mo. Silipin mo kung gaano karami magnanakaw ng mga congressman. Baka matuwa kami sa'yo. Pero kung ganito ang gagawin mo, nek-nek mo. Magbukas ka muna ng libro mo. Sabi ni Chori Choli. Kala mo nakakatakot ka? Hindi. Pag nagpunta ako dyan, tangina, libre renta pa ako. Basta masarap ipapakain niyo sa akin. Magre-reklamo lahat ng kasama ko dyan. Malakas ako maghilik. Good luck. Dapat magkaroon din tayo ng regulation dyan. No? Sige. Yun nga ang nabanggit ko kasi kanina, na simula nang sumikat itong social media at namo-monetize, nagiging kabuhayan ng ibang mga vloggers, dumami po ang political analyst, dumami ang mga journal, dumami ang mga... Wala kang pakialam, Barbers. Pakialaman mo pamilya mo. Yung lahat ng gagawin nila sa buhay, pakialaman mo, pero wag mo kaming pakialaman. Hindi kami humihingi sa'yo ng ikabubuhay namin. Ikaw ang humihingi na ikabubuhay mo sa mga Pilipino. Kaya wag kang epal. Mga biglang suddenly naging self-righteous Oo, parang kayo. o ba... Oo, parang kayo, self-righteous. Kayo lang tama. Lahat ng hindi pabor sa inyo, kalaban. Yun ang turing mo. o personalities. And I'm sure ang naintindihan ng totoong journalist yan, kagaya ninyo, Ulul, tangina mo, nung totoong journalist sa hindi journalist, gago. Tangina, mas marami nang nanonood sa mga vloggers, aminin nyo yan. Luz Piminda Espinosa, salamat kaayo. Mas marami nanonood sa vloggers kaysa sa mga media. Nek-nek nyo, hindi nyo lang matanggap na kung meron man laos dito, kayo yun. Yung mga journalist na hindi makapaglabas ng sarili nilang opinion dahil pasweldo sila ng mga network nila. Kaya kayo threatened sa mga vloggers is because we can be us. Kaya naming magpakita ng political stand namin nang hindi kami babawasan sa sweldo at sisisantin ng mga amo namin dahil wala kaming amo. Hindi kami hawak ng kahit sinong network. Kahit kami nasa SMNI, binigyan kami ng SMNI binigyan kami ng SMNI ng laya sa pagpapahayag dahil hindi sila katulad ng mga traditional media na takot mawalan ng prangkisa. Kunyari pa kayo. Hindi nyo lang matanggap sa mga sarili ninyo na hindi na kayo effective.